no? So, sino na dito nakagamit ng kutsilyo na mapurol? Amen. Hello? Yes. So, sige nga, pwede ho bang bigyan nyo kami ng kaunting kaalaman nung nagamit mo yung kutsilyong, siguro aware naman tayo sa knife, no? Yung kutsilyong mapurol. So, do you have any idea? Ito si Nanay Andrea, magaling tong magluto eh. Anong karanasan niyo po doon? Ay naku, pastor. Napakahirap pong gamitin. Ang Grabe hirap at gamitin. nandun yung gigil mo. Umiinit yung ulo mo kasi nagmamadali ka, hindi mo ma-slice yung dapat mong slice. Yun po yung karanasan ko sa mapurol. Sa mapurol. Grabe, ang hirap naging mapurol. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Sino pa may karanasan patungkol sa kutsilyo na mapurol? Wala na, si Nanay Andrea lang. Tay, ako po. Sige pa. Hindi siya diretso kumagkat, kaya minsan nadudulas, nasusugat pa ako imbis na, alam niyo yun, yung dumadaplis tay, yung kutsilyo kapag hindi siya matalim. Grabe, no? Dumadaplis, ibig sabihin, hindi mo talaga maaayos yung gagawin mo. Any last one? Sino dito sa inyo ang nakagamit na ng kutsilyong mapurol? Hello, anybody? Isa na lang po, sino nakaranas ng kutsilyong mapurol? Amen po, ako po. Amen po tay, ay Pastor Eric. Yes. Sige anak, I'm listening. Sister Teres, go ahead. Amen. Ako po pag kutsilyong mapurol, hindi ko na po tinutuloy kasi wala rin patutunguhan, hindi ko mahihiwa din yung hinihiwa ko. Pag alam ko pong mapurol at ginanong ko po, hindi ko kayang hindi ko na po hihiwa. Hindi ko na po tinutuloy, ini-stop ko na po. Kasi nakaka-frustrate lang na hindi ko mahiwa yung hinihiwa ko. Yun po. Amen. Praise God. Praise God. Sandali lang po ah. Maraming salamat. Ikaw at ako ay hindi mapurol. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mapurol. Wala kang katabi? Ikaw, sabi mo sa sarili mo, hindi ako mapurol. Walang nagsasalita. Hindi ako mapurol. Hindi ako mapurol. Let's declare it. Hindi ako mapurol, Satanas. Hindi ako mapurol in Jesus' name. Hallelujah. Nakita niyo po, ito'y isang malaking katotohanan, mga kapatid, na ikaw at ako dapat maging matalim. Stay sharp. Manatiling matalim. Lalo na sa panahon ngayon, kapatid. Sa panahon ngayon, ang dami nating pinag-uusapan. Sinasabi natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tanong, ikaw ba'y matalim o mapurol hanggang ngayon? Kailangan ikaw at ako, hindi payabangan ito. Hindi pagalingan ito. Ang sinasabi natin, tayo, kung tayo dinideklara natin na tayo mga anak ng Diyos, manatiling matalas, manatiling matalim. Isa sa mga nagtitinda ng kutsilyo,
kahanga-hanga o nakakabigla patungkol sa kaalaman niya sa kutsilyo. Tinanong siya kung ano ang masasabi niya patungkol sa kutsilyo na binibenta niya. Ito po ang sabi ng bihasa pagdating sa kutsilyo. Ang mapurol na kutsilyo is practically useless. Ano daw? Ang mapurol na kutsilyo, ano daw? Ano daw po? Practically useless. Useless. Useless? Ay, nene, kapatid, poporma ka sa ano, hane, magcha-church ka. Ang ganda ng damit mo. Hello. Amen. And yet yung Christian life mo, ang purol-purol. Amen. Ang purol mo, konting pagsubok lang, balik na ako sa dati. Ano na? Konting alon lang, takot na kaagad. Useless. Nawalan lang ng pera. Hindi na ako magcha-church. Umulan lang ng konti. Ano na? Ang purul-purul mo. Pero kung makagayak ka, bonggang-bongga. Pero inside, ang tinitingnan ng Lord, hindi yung panglabas. Kung ano ang nasa loob mo, siyang lalabas. Kaya maraming mga so-called born again or Christian, I don't know, I'm not judging them. But ang tagal-tagal mo na sa church, pusong mamon ka pa rin. Pusong sibuyas. Ang tagal-tagal mo nang nakikinig dito sa online na ito. Hanggang ngayon, madamot ka pa rin. Hanggang ngayon, paalad mo. Close pa rin. Tandaan mo, dinisenyo ka ng Lord. Hindi para maging mapurol. Ang sabi ng bihasa sa kutsilyo, ang mapurol na kutsilyo, practically walang pakinabang. Pero dangerous. Hello. Hello. Amen. Amen. But dangerous, pastor? Kasi yung mapurol na Kristiyanong yan, ang galing mag-chismis. Hello. Nagpunta sa church para manglait. Dangerous. Nagpunta sa church kasi mapurol, walang pakinabang, pero delikado. Kasi bakit? Ano ba yung preaching ni pastor natin? Ano ba yan? Tingnan mo si yung kapatid natin. Ang baho-baho. Pupunta sa church. Ano ba yan? Pupunta sa church para i-display yung bag niyang, ito na naman ako, atin, na, Louis Vuitton. Hello. Wala yan ng labo sa inyo. Hello? Amen, Amen? tay. Amen. Diba, hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng magarang damit. Kaya lang baka kapatid, baka matindi ang galawan mo, ang dating mo, pero ang kalooban mo, mapurol. Kaya itong mga mapupurol na so-called Christian, sinasabi nila, born again ako. Mapurol kasi napaka-dangerous. Pag nakatabi ka na,
Magchichismis na, alam mo ba? Alam mo ba si ano? Alam mo ba? Nakatabi lang si Beverly. Beverly, pwede bang pautang? Hello? Nawala na kayo. Ay, hindi. Nakatabi lang si Nak Lindon. Kapatid, yung bihasa sa kutsilyo ang nagsasabi na ang kutsilyong mapurol, walang pakinabang, useless, as well as dangerous. Grabe, no? Grabe po, no? Another thing sa kutsilyo, mga kapatid, hallelujah. Hello mga kapatid. Another thing, ano yung una? Sabi ng bihasa sa kutsilyo, ang mapurol na kutsilyo ay totally useless, at the same time, nakakatakot. Dangerous. Di ba? So marami tayong kilalang ganito eh. Kaya nga nakakatakot eh. Di ba? Yung kapitbahay mo, Christian daw. Yung active sa church. And yet, kung magmura, and yet kung mag-isip ng hindi maganda sa kapwa, ito yung dapat nating maintindihan. Ano ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos? Hindi ito pagalingan, kapatid. Katulad ng sinabi ko kayo din yung audience, Berly, kagabi ba yon, no, isang gabi? Di ba? Hindi payabangan. Hindi payabangan, kundi pababaan. Hindi pagalingan, kundi pabanalan. Ito ang hinahanap ng Panginoon ngayon, ng Panginoong Hesus dito sa mundong ginagalawan natin, na sinasabi natin, malapit nang dumating ang Panginoon. And yet, hanggang ngayon, ang purul-purul mo. So, number one, ang kutsilyong mapurol ay useless and at the same time, dangerous. Pangalawa, a sharp knife. Grabe, ang matulis na kutsilyo, kapatid, kung matulis ka, kailangan ng attention to remain sharp. Kuha nyo, kailangan ng matinding pagtuon. Si Nanay Andrea gagamit, alam niya kutsilyo niya matalim. Pero kung pababayaan niya lang yung kutsilyo, baka minsan nagmamadali ka, Beverly. Baka minsan nagmamadali ka, Alejandrino, Adrian. Tapos, nung ginamit mo na, ano na nangyari? Ang purol pala, kasi hindi mo binibigyan ng attention. Kaya nga, anong sinasabi ng bihasa sa kutsilyo? Ang kutsilyong matalim, kung ikaw ay matalim, at ikaw ay matalim, kailangan ng attention para manatiling matalim. Kaya I declare ngayong gabi in Jesus' name, ikaw at ako ay matalim. Amen? Amen. Amen. Needs attention to remain sharp. Lord, salamat. Mga kapatid, salamat. Yung attention ng Panginoong Hesus laging nasa iyo.
Kasi gusto ng Panginoon, kapatid, manatili tayong matalim para maging kagamit-gamit. Hindi lang paglinggo. Ang galing mong magpaawit paglinggo. Pero Sabado hanggang Lunes hanggang Sabado, ay, it's about time. Let's wake up. Ikaw ay hindi mapurol, kundi ikaw ay matalim. Ibig sabihin, ang isang kutsilyo dapat kagamit-gamit. Amen? Amen. Amen. Bakit? Para masakatuparan yung purpose, bakit siya naging kutsilyo. And if you declaring yourself that you are Christian, a born-again Christian, dapat kagamit-gamit ka. Ano sabi ng Matthew? Go ye. Go ye. Humayo kayo. Humayo kayo. Share the gospel. In season, sabi ni Pablo, in season and out of season. Stand firm. Hallelujah. Kailangan ang kutsilyo ay kagamit-gamit para yung kanyang purpose. Bakit siya naging kutsilyo ay magampanan niya. Kaya lagi dapat matalim, matulis at nananatiling matalim. Amen. 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 Pakibasa ang mga Proverbs, Proverbs. Kawikaan 27:17, anak. Sino ang may Bible? Pakibasa, please. Proverbs tay, 27. Yes. 27:17. Amen. Praise the Lord. Amen. Po dito. Proverbs 27:17. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Amen po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Come on. Kailangan Wala kang kita. katabi? Yan, yung mga kasama natin dito, magbanggit ka ng pangalan. Come on. Wala na. Sige. Sino gusto mong banggitin pangalan? Sige. Si Kuya Adrian, sino gusto mong banggitin pangalan? Isang person lang. Wala? Sino bang gising dyan? Si Kuya Yolando. Wag ko kayo mahiya. Nak Jane, I need you. Nanay Andrea, I need you. So, sino ang susunod sa akin? Go! Pastor, ano po yung babasahin po ba yung verse tapos nang magme-mention ng pangalan? Hindi, mas hindi na lang. Name na lang po. Kasi clear naman yung verse. Ay, Sige amen. po. Praise the Lord. Si Jane. Sister Jane. Jane, I need you. Kailangan kita. Nais kitang maging kaibigan. Come on, let's declare good things. Sa babanggitin yung pangalan, go! Pastor Eric, kailangan kita. Come on, sino pa? Aside kay Beverly, wala na bang gising dyan? Kami lang ba gising? I need you. Sister Rika, Amen. I need you now. Kailangan ko po kayo lahat. Amen. 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 Hallelujah.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another. We need each other para maghasaan, mahasa, hindi para magpayabangan. Amen. 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 Kapatid, no Amen. man is an island. No man is an island. We are all a social being. When we say social being, we need people sa paligid natin. Nay Andrea, kung hindi mo kailangan ng tao, sa sementeryo ka tumira. Okay ba yun sa'yo? Hindi pa panahon, Pastor. Hindi. Kasi nga, di ba, may mga tao wala akong pakialam. Who you? Aatin sa church, ni wala man lang nakausap. Kapatid, hindi ka dinesign na ganon. Kaya ka mapurol. As iron sharpens iron, kapatid. So one person sharpens another. We need each other para manatili kang matalim. God provided people. Thank you for the gift of friendship. Thank you for the gift of church. Hallelujah. Nakakatuwa po, no? Ang tao kailangan ng tao para mahasa. Hindi ang ginagawa nila eh. Ang tao kailangan ng tao para manira. Hindi ganun ang design ng Diyos. Hindi ganun ang design ng Diyos. Mga kapatid, manatiling matalim. Sa panahon ngayon, kailangan mong manatiling matalim. Hallelujah. Mga nanay, mga tatay, tayong may pamilya, pakibasa ang Deuteronomy 6, 6 hanggang 7. Sige po, sino ho ang nakakita? Deuteronomy 6, chapter 6, verses 6 hanggang 7. Anybody please? Deuteronomy 6 tayo. 6, tapos verses 6 hanggang 7. Amen. Deuteronomy 6, 6 hanggang 7, sabi ko dito, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Amen po. Grabe po, no? If you're going to read it in English, in NASB, these words which I am commanding you today shall be on your heart. Church, you shall teach them diligently. Yung diligently dito sa Hebrew, to sharpen. Kaya ikaw at ako, gagamitin ka ng Diyos sa anak mo. Gagamitin ka sa kapatiran diligently. Ibig sabihin, dinesign ka talaga ng Panginoon para as knife maker. Sabihin nga natin, knife maker.
Night maker. Kaya nga pag may nakita kang mahina, kapatid, ay, nako, ang sabi ng Bible, yung mahina palakasin. Sa simbahan, kawawa ko yung mga mahihina. Nawa, while waiting for the coming of Christ, let us change our mindset. Hindi ka mapurol. At ngayong gabing to, sinasabi ng Panginoon, you are a night maker. That's why you need to stay sharp. Kaya kailangan ikaw manatiling matalim kasi ikaw mismo is a night maker. Grabe po, no? Ini-encourage tayo ng Diyos ngayon kasi nga po, hindi pwedeng naglalakad ka sa mundong ito na mapurol kasi ang hirap maging mapurol kasi walang kagkwenta-kwenta, hindi ka kagamit-gamit. Kapatid, kung hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung ano ang panawagan sa iyo ng Lord, please wake up. Dahil dinisenyo ka ng Lord para maging night maker and manatili kang matalim. Para ikaw ay maging kagamit-gamit. Para yung purpose ng Panginoon sa iyo ay maganap. Huwag mong hayaan na mamamatay ka na hindi mo nasa katuparan ang layunin ng Diyos sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, hindi naman ako nagpastor kaya hindi ako mag-share ng Word of God. Mali po yan. All of us here na nasa platform na ito, God gave us the power. Kung alam nyo yung Ephesians 3:20, pakibasa nga ulit yan para mapaalalahanan tayo. Pakibasa. Sino po magbabasa? Wala na bang magbabasa palitan kay Beverly? Amen. Amen. Sige po, sabi po sa Come on, read. Ephesians 3:20. Nag-i-echo talaga po. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Hallelujah. Sandali lang po mga kapatid. Praise God. Grabe. Ikaw ay binigyan ng Diyos. Now unto him who is able to do immeasurably more than what we can ask or imagine, according to the power that is at works within us. Kapatid, grabe po. Sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, sa atin ngayon, God gave us power that is at works within us, nasa loob mo. Kaya you are a night maker. May pakinabang ka, kapatid. Sinasabi ng salita ng Diyos. Namatay na ho si Cherry Hill. Hello, kilala niyo po ba si Cherry Hill? Amen. Kaidaran ni ano yon? Ni Nanay Andrea ba? Amen. Di ba ho, kilala niyo ho, at ang naging partner niya dun sa movie, I forgot the title of the movie, si Sharon Cuneta. You're Nothing. Ano susunod? Copycat. Ay, hindi niyo ho alam yon. You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. Kapatid, huwag kang pumayag that you're nothing. Amen? Amen. I am nothing. We're not nothing because God created you.
the King of Kings, Creator of the universe, is the one who creates. We are fearfully and wonderfully made. You are more than conqueror. We are victorious in Christ Jesus. I am a friend of God. I am a child of God. Amen. 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 That's why you are somebody. Somebody that people. A knife maker. Meron kang magagawa, kapatid. Simulan mo nang magising ngayon. Dahil ikaw ay knife maker. Nananatili kang matalim. Kaya naman mga kapatid, may ilan dito na ating tatalakayin kung paano ba mananatili? How can we remain sharp and seek to sharpen one another? How can I remain sharp and seek to sharpen others? Paano ba? Unang-una, Nanay Andrea, Nak Lindon, stay in the Word. Ano daw unang-una? Stay in the Word. Stay in the Word. Amen. You are a knife maker. You are a knife maker. You need to stay sharp. Kailangan ako manatiling matalim. At paano mangyayari iyon? I need to stay in the Word. Ano ba yung salita ng Diyos, kapatid? Hebrews 4:12, please read. Anybody, please? Hello? Kasuyo po, nagne-nebulizer lang po ako. Hebrews 4:12. Amen. Hebrews 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak, na magkabilay talim, ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa bato. Sabi doon na nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Hebrews. Amen. 4:12. Amen. Grabe, kapatid. Okay lang po, narinig namin. Grabe ang salita ng Diyos. Magkabilay talim. If you want to stay sharp, and if you want to remain sharp, and seek to sharpen others, or one another, we need to stay in the Word. Wala nang iba, kapatid, kundi manatili sa salita ng Diyos. Amen. 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 Pag may problema ka ba, kanino ka pumupunta? Kay Beverly. Kapatid. Di ba? Manatili sa salita Andrea, ng Diyos. joke lang po. Amen. Mananatili sa iyong piling. Ano yung susunod doon? At sasambahin ka
sa dakong lihim, mananatili sa iyong. Amen, amen, amen. Manatili sa salita ng Diyos. Tulungan po nawa tayo ng Panginoon. I want to stay. I want to be a night maker. Grabe. Kailangan tayo matili sa salita ng Diyos. Pangalawa, paano ba ikaw magiging night maker? Hane, paano ba mananatili na ikaw ay matalim para yung iba ay patalimin mo rin? Hane, una, manatili sa salita ng Diyos. Pangalawa, lumakad sa kapangyarihan ng banal ito. Lumakad, manatili. Pangalawa, lumakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pakibasa ho, Ephesians 3:16. Hello po. Wala akong magbabasa talaga. Nawala ba ako? Ayan. Hello? Sige po. Ephesians 3:16. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Lumakad tayo sa kapangyarihan ng banal na espiritu. If you want to be a night maker, and God designed you to be a night maker, if you want to stay sharp, and at the same time to sharpen one another, lumakad tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. We're not just stay in the Word of God, manatili sa salita ng Diyos. After doing so, lakaran natin o lumakad tayo nakasama ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pangatlo po kapatid, ako ay isang night maker at kailangan manatili akong matalim. Pangatlo po, ipanalangin, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Pakibasa, Efeso 6:18. Hello? Amen po. Basahin ko po. Efeso 6:18 po. Apo. 18. Ito po, ang lahat ay gagawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ng lahat na hinirang ng Diyos. Grabe. We need each other. Magpanalanginan tayo. If you want to be a night maker, if you want to stay sharp, and if you want to sharpen one another, church, we need to pray for and with one another. Magpanalanginan tayo. Una, manatili sa salita ng Diyos. Pangalawa, lumakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangatlo, magpanalanginan. Amen? Amen. Yes, amen. Amen. Pang-apat, mga kapatid, you are a night maker. Stay sharp and seek to sharpen another or one another. We need each other. Mag-sharpen one another. Una, manatili. Pangalawa, lumakad. Pangatlo, manalangin
o magpanalanginan. Pang-apat, remain on mission together. Panatilihin na humayo na sama-sama. Ano sabi ng Philippians 1:27, please? Pakibasa po. Amen. Philippians 1:27. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo, sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y mananatili sa isang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Purihin ang Diyos. Manatili at sama-samang pinagtatanggol. We have a mission. Let's remain on that mission together. Itong platform na ito, hindi lang to bida si Nat Beverly, hindi lang to bida kung sino man. All of us, we have a mission. Kapatid, you are a night maker. And if you want to stay sharp, remain sharp, and seek to sharpen one another, kapatid, remain. Panatilihin natin yung pinagkatiwala sa ating misyon. Sama-sama. Hindi magsisiraan, kundi itataguyod ang misyon na ibinigay ng Panginoon. Dito sa platform na ito, sa daily devotion na ito, it's not about Beverly, but it's about all of us na ginagamit ng Panginoon para magpatalasatan tayo to sharpen one another. Grabe. Purihin ng Panginoon. Ang una, manatili. Pangalawa, lumakad. Pangatlo, magpanalinginan. Pang-apat, panatilihin ang misyon. Sama-sama. Sama-sama. Panglima, pakibasa ang 1 Thessalonians 5:11, mga anak. Unang Thessalonians 5:11. Amen. Sige po, hindi ko agad matindot. Ayan. 5:11. Sabi po doon sa 1 Thessalonians 5:11. Nasaan na kayo? 10, 11. Wait lang po. Hindi makita ng aking mga mata. Yan. Wow, nawawala ang 11. Sabi po dun sa 11, dahil dito patuloy kayong magpapaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo sa ngayon. Magpaalalahanan at magtulungan. If you want to stay sharp, remain sharp, be a night maker, and seek to sharpen one. Magpaalalahanan at magtulungan. Amen. 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 Magpaalalahanan at magtulungan. Kapatid, ayan ay inuutos, hindi ni pastor, hindi kung sino man, kundi ang salita ng Diyos. Magpaalalahanan at magtulungan. Grabe, no? Magpaalalahanan at magtulungan. Hindi lang manatili sa salita, hindi lang lumakad sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu,
Hindi lang magpanalanginan sa bawat isa, hindi lang panatilihin ang misyon, kundi magpaalalahanan at magtulungan. Purihin ang Panginoon. Pag ito ay patuloy nating lalakaran, naniniwala po ako na ikaw hindi ka mapurol. Amen. Amen. May pang-anim po. So yung panglima ay magtulungan. Pang-anim, pakibasa Galatians 6:1. Pakibasa po, matatapos na po tayo. Galatians 6:1. Amen. Praise God. Galatians 6:1. Mga kapatid, kung mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubaya ng Espiritu, ang magtuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Hello. Pang-anim, restore one another in love. Sagipin, panumbalikin or sagipin ang isa't isa sa pamagitan o na may pag-ibig. Restore. Hindi mo ididiin o hindi mo, anong tawag doon? Yung nagkamali na nga, ayuyurakan mo pa. O, iyuyurakan mo pa. Wala talagang kwenta yan. Ganito yan. Hindi, restore. Sa pamamagitan ng pag-ibig, kapatid. Hindi lang magtulungan at magpaalalahanan, kundi may mga talagang kapatiran na dadapa eh. Nandyan ka kasi knife sharpen ka. 'Di ba? Restore that person sa pamamagitan ng pag-ibig. Yung pag-ibig na yan ay galing din sa Diyos. Grabe po. And last po, mga kapatid, Nanay Anda, ikaw ay sharp maker. Manatiling matalim at patuloy na maging or sharpen one another. Maging kagamit-gamit ka. Paano po? Manatili sa salita ng Diyos. Lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu. Magpanalanginan ho tayo. Panatilihin ang misyon sama-sama. Mag-alalahanan at magtulungan. Pang-anim, panumbalikin o restore ang isang tao o tayo. Restore one another sa pamagitan ng pag-ibig. At pang-anim o pang-pito, pakibasa, last verse, Hebrews 10:24. Para sa number 7, pakibasa please. Hello? Natulog na lahat? Hebrews 10:24. Amen. At sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Pang-pito, sikapin. Sikapin na ibigin natin ang isa't isa at gumawa ng mabuti. Sikapin.
Kapatid, sikapin. You and I, as a sharp maker, sikapin. Huwag sukuan. Amen. Amen. Hello. Kapatid, binigyan ka ng power ng Lord. Hindi ka mapurol. Hindi ka mapurol. Kaya ngayong gabing to, I declare that all of us, tayong lahat ay matalim sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay night maker. Amen. Hallelujah. Ikaw ay mananatiling matalim at gagamitin ka ng Lord ng kao. So, amen. Lord. Amen. Amen po, Pastor. Kaya naman, manatili tayo sa salita ng Diyos, lumakad sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, magpanalanginan, panatilihin ang misyon, sama-sama, patuloy na magtulungan, ang bawat isa, i-restore natin, panumbalikin, ang pag-ibig, sa pamagitan ng pag-ibig, at ikaw at ako, patuloy na gumawa ng mabuti dahil ikaw ay night maker. Let us all pray. Lord, thank you for this beautiful evening, and we pray, God, that your word is very powerful and we declare it in our lives. We are all night maker. Thank you, Jesus. You design us to be a victorious, not a loser. Hindi kami mapurol, kundi kami matalim dahil ikaw ang Diyos namin. Salamat po ng marami sa gabing ito. We pray all these things in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyong mga anak. God bless us all. All of us, a night maker. Back to you. Ayan, amen.